Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-farming. Welcome dito sa JMD Farming. Maligayang pagbabalik po mga ka-farming. So ayan, sa araw na ito mga ka-farming, pag-usapan po natin ngayon yung patungkol po sa itinanim pong strawberry nung June po. Kaya update po tayo itong buwan ng July kung kamusta na po yung ating mga strawberry. So tara po mga ka-farming, samahan po ninyo ako. So ayan, ito na po yung ating strawberry. Ayan. So, yung variety po niyan is Sweet Charlie variety. So, itong Sweet Charlie natin na strawberry, binili ko po nung June at nagpahinga lang po tayo ng isang araw bago ko siya binili at tsaka po natin transplant. So, binili ko po ay 6. Ayan, kung makikita nyo po dito ay 5 lang po nandito. So dahil yung isa po natin ay nandun po sa soil or sa lupa po natin itinanim. So yung setup ko po kasi dito sa aking strawberry ay naka kratky method po tayo or A-frame or half frame. So stagnant po yung water natin dito. Ayan. So Duracon downspout po ito. So ayan po. So ipapakita ko po sa aking previous video doon sa una-una kong binili yung ating strawberry at 6 po yun sila at isa po doon ay may runner na or may anak. So itong 5 na to, nung binili ko po ito ay wala pa po itong mga runner. Pero itong July na, ayan, nagusbungan na po yung mga runner po ng ating strawberry. Ayan, kung mapapansin po ninyo, ayan. So totally hindi pa po talaga season ng strawberry para po magbunga po siya. Maaga lang po talaga ako nagtanim para magparami muna ng mga strawberry. Ayan, siguro mas maganda na sa mga beginners, ayan, pwede na rin po kayong mag-start. Pwede rin po September. Ayan, September po ang starting ng pagtatanim no ng ating strawberry. So para November ay ready to ano na po sila bunga. Ayan. So konting tip lang po sa ating mga beginners na nag-aalaga po ng mga strawberry. Ayan, pag season na po ng ating strawberry like November to May. Ayan, dahil yung strawberry po kasi talaga natin makulit po 'yan kasi nagpo-produce po siya ng runner. So, pagdating na po ng season, pag gusto nyo po talaga gumanda at bumunga yung inyong mga strawberry, yung mga runner po, yan, tanggalin nyo na po yan pagdating po ng season ng strawberry pag November to May. At saka yung mga dahon na matatanda na, no, katulad nito, yan, mas kailangan po natin tanggalin yung mga old leaves na dahil lalo na pagka nadapuan ng fungus para hindi na po kumalat po sa ibang mga leaves natin ng mga strawberry. Ayan. So, at bigyan nyo na rin po ng mga foliar or fertilizer kung ano man pong gamit niyo, pwede rin po organic. So, dito sa akin, sa setup na to, yan, refill lang po ako ng nutrient solution. So gamit po natin dyan na nutrients is kay NutriHydro pero hindi po tayo sponsored by NutriHydro. Yan. Nabibili lang po sa online kung ganito pong setup po ninyo. Yan. Napakaganda po yung nutrients ng NutriHydro at sa mga ibang mga growers natin na gumagawa po ng mga nutrients solution. Ayan. Dahil dito naka-kratky method po tayo pero yung isa po nating strawberry ay naka-soil po. Ayan. Ito po yung kasama niya. Ito po yung pang-anim po natin. At saka ito po yung nauna na nag-runner or nag-anak. Ayan. Ito po. Ayan. Na ilipat na rin po natin sa ating pot. So ayan po. Titingnan po natin kung saan po talaga ang magandang pagpatubo ng strawberry. Doon po ba sa nutrient solution or dito po sa soil. Ayan. So yan lang po ang konting update natin sa ating strawberry na Sweet Charlie.
So ayan, thank you for watching mga ka-farming. See you po sa next update ng aking mga strawberry. Maraming salamat po and happy farming and God bless.